sa umpisa, yun ang pagtingin ko na talagang para sa mga drug lord. Pero ngayon, natapos ang mission ko, yung accomplishment na ako na nasali. So ako magsasabi na ang kompetensya lang ang trabahoin, hindi yung sa kanila. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte naggawad ng parangal sa hepe ng Osamis Police na si Chief Inspector Joby Espenido. Yan po ay sa anibersaryo ng PNP kahapon. Para raw yan sa kanyang kontribusyon sa kampanya kontra droga ng pamahalaan. The conferment of the Order of Lapu-Lapu, rank of Magalong, on Police Chief Inspector Jovi R. Espenido for his extraordinary service and exceptional contributions as Chief of Police of Albuera, Leyte, and Osamis City in significantly advancing the President's anti-illegal drugs campaign. Maraming salamat po. I will ask you again, you asked for the assignments later. Namatay ang Newton. You asked for another assignment sa Osames. Namatay ang Mayor Lon. Ngayon gusto mo sa Iloilo kasi si Mabilog has been identified as a protector. Mayor, mabuhi ka siya. Gusto ko lang tanongin kasi ako naman ang pagbibintang. Ito nga nagbaril dyan tapos ako napapublish ko saan saan. Pero if you do the country a favor, I will support you. Do not worry. Just follow the rules of engagement, the requirements of the performance of duty which you have learned in your PNP awareness for you. But in the performance of your duty, tell your men that whenever their life is in danger and they are in the actual performance of a duty, your duty requires you to overcome the resistance of the person you are arresting. Not only just shouting at him to surrender, because if he does not, and he resists, and it is a violent one, placing in jeopardy the lives of my policemen, and of course the military, you are free to kill. So masasabi niyo po ba na itong drug war ni Presidente Duterte ay gera ng mga drug lords? Siguro ma'am, ganun. Well, Obvious sa gera naman. ng mga drug lords, ang mga naapektuhan ay libo-libong mga kababaya o mga inosente rin. O kung mga user man yan, mga medical cases, mga drug pusher yan, may problema sa economics and medical mental health. So, kung sinasabi niyo pong gera ito ng mga drug lords, so ibig sabihin, sinasabi niyo rin na si Duterte ay isang drug lord. Of course not, ma'am, but sa umpisa, yun ang pagtingin ko na talagang para sa mga drug lord. Pero ngayon, natapos ang mission ko, yung accomplishment na ako na nasali. So ako magsasabi na ang kompetensya lang ang trabahoin, hindi yung sa kanila. Parang ganun lang, Your Honor. Yes, kompetensya ito ng mga drug lords, tama po ba? Yung war on drugs ni Duterte. Hindi para tapusin talaga yung yung droga, yung problema natin sa droga. Well, tumigil pa siya pansamantala, pero nagtuloy-tuloy pa rin. Ang problema talaga doon ay yung saan yung supply, saan yung mga distributors, at ang problema diyan talaga yung mga drug lords. So, sa mga nakaraan kasi, Colonel, may mga nag-testify din na talaga nagpapatunay na yung mga kahit yung mga Chinese drug lord ay ini-eliminate or ni-neutralize, no? Malamang dahil ito ay kakompetensya doon sa kasi kakompetensya doon sa trade ng drug. So, yung nagsabi kasi si Arturo Las Cañas that Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi, Your Honors, but I would like to tell you, Your Honors, na hindi naman sila parang magkasalungat, Your Honors. Ako isinali sa drugs ni CPNP. Yung mga CPNP nag-follow kay Senator De La Rosa. Pero si President Digong, from his mouth, na-cleared ako. Hindi siya nag-confirm na ako kasali. In that moment, Your Honor, na tinanong siya ng media, na-cleared ako. Kaya sa akin naman, in fairness, Your Honor, no? Sorry. Parang pabigyan din natin ng credit yung presidente na sa ginawa. But sa paligid niya, yun ang mga number one na naggawa na hindi alam ng presidente. Sorry talaga, Your Honor, kung yun lang ang sa pagtingin ko ba.
Okay, so baka naman baka naman medyo nahiya ka lang dito sabihin, pero siguro sa executive session ay titignan natin 'yan kasi talagang ang nakikita natin sa mga naiimbestigahan natin isa lang talaga yung yung motive nitong war on drugs. So unang-una nga nagkaroon talaga ng maraming patayan. So sinasabi mo rito, Colonel, sa area of jurisdiction mo walang namatay o walang nabiktima? Ito yung line sinasabi ninyo na walang nabiktima doon sa inyong sa inyong area of jurisdiction. Yes, Your Honor, sa Albuera, walang namatay sa illegal drugs operation. Ang namatay doon, Your Honors, yung mga security ni Kerwin sa illegal possession of firearms kasi fully armed sila. Wala din nahuli na kuha na drugs. They are all fully armed, long firearms na mga security ni Kerwin for my 1 week in Albuera. Pero sa drug operation, Your Honors, even in Bacolod, hindi isa, Your Honors, na may patay sa possession of firearms or sa drugs na operation. So, area of jurisdiction nyo that time, walang namatay Yes, Your na Honor. mga biktima. Yes, Your Honor. Okay, sigurado po kayo doon. Yes, Your Honors. Okay, sinasabi nyo sa number 34 ng affidavit ninyo, you did your job faithfully at hindi kayo na-promote. I'm always in some derogatory list. So, mabigat yung sinabi nyo sa institusyon. PNP is the biggest crime group in this country. Paano nyo mapapatunayan? Patunayan ko, Your Honors, kasi ako ang biktima. Ako ang biktima. Bakit hindi ako magsabi? Ang kalaban ko, pulis lang. Samantala, Your Honors, kilala ko ang mga pulis. Ang daming pulis din na faction na magsasabi sa akin na, Job, mag-resign ka. Huwag kang masyado makumpiyansa kasi kalaban mo, pulis lang. Nakikitang-kita, Your Honors, na si Kerwin Espinosa hindi binigay sa akin. So, sa kanila yon si Kerwin Espinosa. Halatang-halata na ang leader ng Paruhinog Group, si Nova Princess Paruhinog, at saka si Ardot Paruhinog, na leader ng bank robbery, highway robbery, may mga kaso sa Usamis, hindi ibinigay sa akin. Sana, masolban na yung problema, pero ang ginawa, hindi. Bakit, Your Honors? Yung nga tinignan ko, sino ang kakampi ko? Anong gusto nila? Ma-eradicate talaga. Kaya ako, Your Honor, Sotilio, hindi ko gusto i-minimize ang drugs. Eradicate talaga, and it can make as a chief of police for the previous assignment, Gandara, 1 month, 2 months ako, Your Honor, Totilio, nag-declare ang non-government organization na illegal free. Illegal free, hindi lang drug free. Illegal logging, illegal fishing, sinali ko na yung mga bawsi. Sa San Miguel, late ako, Your Honor, nag-chief of police ako for 6 months. For 3 months to 4 months, nag-declare ang San Miguel, late ng illegal free. Kung saan ako, Your Honor, illegal free. Bakit hindi magawa ng pulis hanggang ngayon mayroon ang drugs? So, ang ibig sabihin, to cut you short kasi may eksena yung panahon, Colonel. So, ang ibig sabihin, sinasabi nyo na kayo yung nag-aaway doon sa drug trade, ang mga PNP. Tama ba? It may be, Your Honors. So, yung mga drug lords na hindi naman PNP ay or ibig sabihin, kasama dito sa mga syndicate ng mga PNP officials na kasama po dito sa drug war. It may be, Your Honors. Okay. So siguro, Mr. Chair, yung mga pangalan, doon na lang sa executive session na lang natin. Thank you, Mr. Chair. Kahit gusto ng mayor, kahit gusto ng gobernador, kung maninindigan ang mga polis na ayaw nila, walang magagawa ang mga politician. Ito ang organized crime groups, Totilio, for my 28 years in service. Dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto nila, kung ang police stand like a brief, stick to implement the rule of law, walang magawa ang politician. Pero galing sa PNP ang drugs at illegal gambling, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga police nandito kung ano ang trabaho, ano ang police. So at least, Your Honor, Mr. Chair, binigyan niyo ako ng pagkataon. At least, may Panginoon ko, bahala na siya. Mayroon to, Colonel. Thank you to, ma'am, Your Honors. Sa inyong affidavit, nakasulat dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirm that there was a quota and reward system. So, may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yon, Your Honor, Mr. Chair. Pagkuta at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang kuta, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurrenderin sa police station, para sila marehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operasyon through bypass operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Usamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng bypass operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No? Mga lalaki yun na mga pusher sa Usamis. So yun ang pagtindi ko. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list,
may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro. So yung quota system, merong nag-identify ng mga tao. Tama. Yes, Your Honor. Itong quota, kanino galing ang listahan? Para bakit ang quota? From the DI at saka PDEA, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga intel community. So, bago nila ibigay kay PRRD sa list. So may nag-order nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan kailangan yung i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masahin, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ko kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact, declared naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa poser na nakita ko ninyo, Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang Bacolod, yung Honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga poser, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya, dalawang beses na tukhang. Ano po ba ang tukhang? Para maintindihan natin. Kasi parang standard po ang sa inyo kami po, hindi namin alam ano po ba ang tukhang. Sorry, Your Honor. Can you shorten your reply to the query of the members, Colonel Espinido? Yes, proceed, Mr. Chair. Tukhang that means knock and play. Parang inak Knock mo yung and play. inak mo yung bahay tapos Ito sabihin din sa mo, quota po, Mr. Chair. So yung quota na sinabi niyo sa affidavit niyo na may 50 to 100 per day, sinabi niyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam niyo, sa paragraph 30, we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing. Ito ang operation na tinatawag niyong tukhang sa loob. yes, Your So Honor. kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Your Honors, sabihan sila na nasa list kayo, so magpunta kayo sa police station para maklear yung pangalan mo, instructionan ka na going to rehabilitate, yun ang instruction sa. So, kayo po ang pupunta sa bahay, kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or pupunta sa estasyon? Voluntary surrender, Your Honors. Tapos, hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsong rehab? Hindi, Your Honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ko, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, Your Honors, kasi alam niyo naman yung mga junior officer, they are all obedience instruction from taas. May legal counsel kami, mga police, akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko sa akin stasyon, hindi ako nag-implement ng tukhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to na alam ng iba na ang operation na to, kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magdedetermine po nito. Yes, Your Honor, standard yun. Na may nag-order galing sa higher ups. Yes, Your Honor. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward. Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, sa stasyon, yung nahuli mo, na bypass din, na implement mo yung search warrant, napailan mo ng complaint yung mga subject, suspected person. So, may bypass operations, may search warrant. Dun sa affidavit nyo, mga 2 beses kasi na nangyari dito sa yung sa Albuera, may search warrant, pumasok Mr. Chair, sila with the search warrant on illegal possession of firearms, tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor Espinosa. Sa Osamis din, itong mataas na syndicat na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant through the guise of illegal possession of firearms. O pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, sa alam ko po kasi, di ba pupunta po kayo sa judge, at pupunta kayo sa judge, may witness yan, at may present para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guise of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, Mr. Chair. Ang kaugalian for my experience, pag makita ng judge naman na may probable, yung witnesses, deponent, na talagang nandyan may illegal items sa area, sa kung saan naka-indicate yung search warrant, yung affidavit ng deponent at saka applicant na team leader, mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang judge. Doon na, Your Honor, Mr. Chair, sa pag-implement mo na, kung anong mga pamaraan na naman ang gawin mo as long as you are in accordance with the POP standard operating procedure ng PNP, Your Honors. So itong search warrant, sinusundan naman. Yung mga witness na to, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, Your Honors, hindi ako ang applicant ng search warrant, ang province. Joint lang yun. Ang sa Usamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So ang CIDG ba ang pumapasok to search? Since sila naman ang applicant. Joint with us, Your Honor, Mr. Chair, bakit? Kami ang may alam sa area. Yung CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, validate, to confirm na mayroon talagang illegal yung isang subject person. Din, sa pagpasok, Your Honor, Mr. Chair, because alam na ng lahat na fully armed ang grupo ni Parohino. Itong reward system na to, naging standard to throughout the country. Sa pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Nag-uusapan nyo? Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo?
Very known naman yun, Your Honors, Very known within... sa within the PNP. Okay. Standard siya hanggang ngayon ba? Alam niyo po ba kung... Hindi ko na alam, Your Honor, sa ngayon. Presente. Sorry, Your Honor. So, dito no, nakasulat dito sa inyong affidavit no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honors. And sinabi niyong legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa pag may voluntary surrender sa grupo niyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan actually itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng police na hulihin itong mga suspected or nanguhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Bakit kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Ang nangyari kasi sa police, magaling lang mag-take ng order, magbigay ng order, manghuli. Pero hindi magbigay ng allowance or financial to accomplish the mission, Your Honor, in which ang bypass hindi ka ganun kadali, Your Honor, na puntahan mo, hulihin mo. Dapat may pira yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Kinausap ko yung mga executive, Your Honor, saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, nag-voluntarily na magsabi sila, Your Honors, na sige, kami ang magbigay ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli. Itong reward, kasama, so kung ma-hit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, pag manak mo lang, hindi kasali yun sa reward yung mapuntahan mo lang para katukin mo mag-surrender. Walang reward yun. Anong mangyayari kapag tumanggi ka? Yun na ang mangyari, Your Honors, i-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo? Dahil sabi niyo po, hindi niyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya, Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit ganon? Siguro, Your Honors, isa yun na dahilan, pero sa akin, pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at saka ni Parino. Itong si Espinosa, no? Dahil sinasabi niyo po, Mr. Chair, na si Espinosa po ang dahilan kung bakit hindi, di ba, nasa derogatory list or tinatarget siya. Sa affidavit niyo, earlier, sinabi ni Senator Bato de la Rosa, no? Na ikaw ang inassign niya, tinawagan ka pa po niya para i-disband itong grupo ni Kerwin Espinosa. And then later on sa affidavit niyo naman, sinabi niyo naman na meron kayong mga binild up na kaso against Kerwin Espinosa that later on na dismiss. Yes, Your Honors. So, pwede pa i-explain na bakit sa una, ito ang orders na binigay sa inyo ng hepe nyo, no? Tapos biglang siya naman din po ang nag-dismiss. Anong nangyari sa gitna? Bakit biglang may protection na tong si Kerwin Espinosa? Yun ang pinagtaka ko una, Your Honors, na kumplito na, na-disband na, yung papa niya, star witness ko na, nakakustody sa akin, yung mga witnesses, if I am not mistaken, Your Honor, I remember, na mga 8-10 na mga witnesses, na mga right-hand talaga ni Kerwin, na nag-execute ng affidavit against sa mga protector. Pero, nakapagtaka naman sa akin, Your Honors, na hindi nila binigay sa akin si Kerwin, pagkatapos, just to confirm sana sa mga affidavit nila, na totoo yun. And yun na ang nangyari, na sa akin naman, na tinignan ko na, hindi na lang tayo makumimik, Your Honors. Alam nyo, yung junior officer, hindi ka ganun ka-brave na sagutin yung CPNP, bakit?